Vice President Sara Duterte hindi na ikinagulat ang muling pagbuhay sa impeachment complaint laban sa kanya. Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima iginiit na hindi pa absuelto sa issue ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque naghain ng oposisyon kaugnay sa Interpol Red Notice laban sa kanya. Tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela, aarangkada na bukas. Presyo ng gasolina tataas bukas. Diesel at kerosene, walang pagbabago sa presyo. At US President Donald Trump nagbabala sa posibleng issue sa planong pagbili ng Netflix sa Warner Brothers. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 8, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Abiso sa mga motorista, magtataas ng presyo ang gasolina, epektibo bukas, araw ng Martes, December 9. Base sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, tataas ng piso at 20 sentimos ang kada litro ng gasolina, habang wala namang magiging pagbabago sa presyo ng diesel at kerosene. Magde-deploy ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP para magpatupad ng seguridad kaalinsabay ng idaraos na 3 araw na transport strike ng grupong Manibela. Ayon sa pamunuan ng PNP, layon nito na masigurong mapanatili ang peace and order sa mga lugar na pagdarausan ng protesta. Bukod dito, ihahanda rin ng PNP ang kanilang mga police vehicle upang umalalay sa mga pasahero na posibleng may stranded dahil sa tigil pasada. Nauna nang inanunsyo ng grupong Manibela ang muli nilang pagsasagawa ng transport strike simula bukas December 9 at tatagal hanggang sa December 11 bilang pagkondina sa anilay mga requirement ng gobyerno na nagpapahirap sa paghahanap buhay ng mga tsuper. Good news para sa mga commuter. May handog na libreng sakay sa lahat ng mga pasahero ang MRT3 sa darating na Miyerkules, December 10. Ito ay bilang pakikiisa sa International Human Rights Day. Libreng makakasakay ang mga pasahero mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Gayon din ang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ipinatatanggal sa pwesto ni LTO Chief ASEC Marcus Lacanilao ang 2 kawani at isang gwardya ng ahensya matapos umano nilang mangotong sa mga jeepney driver at operator na nahuli at na-impound dahil sa iba't ibang paglabag. Narito ang report ni Benedict Samson. Personal na nagtungo sa tanggapan nila ang Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao ang mga biktima nitong Biyernes, December 5, kung saan itinuro ng mga ito ang 3 tao na nanghihingi sa kanila ng pera. Base sa pag-iimbestiga ng LTO, napag-alaman na kawani ng Traffic Safety Division ng ahensya ang 2 empleyado at gwardiya na inirereklamo. Humingi at tumanggap umano ng pera ang mga ito kapalit ng pagpasa sa eksaminasyon ng mga driver matapos ang seminar na kinakailangang pagdaanan bilang bahagi ng regular na proseso. Ano yung naglolokohan na tayo dito? O ngayon, sabihin ko sa'yo, tanggal ka sa LTO, may kaso ka ngayon. Nagre-reform tayo? Ang lakas pa rin ng loob ninyo? Sige, anahan nyo sila. Ano natin, tanggalin sa LTO at kagad tong 2, tas kasuhan. At ito, patanggal sa sosya. Kaugnay nito, inatasan na nila Lacanilao ang Intelligence and Investigation Division ng ahensya upang imbestigahan ang mga sangkot sa korupsyon sa loob ng LTO.
Giit niya, hindi ko konsintihin ang ganitong irregularidad kung saan bahagi ng kanyang 7-point agenda simula nang maupo bilang LTO chief ang zero corruption, totoong serbisyo, wag negosyo at walang areglo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Department of Transportation and Land Transportation Franchising and Regulatory Board na parusahan ang sinumang mahuhuling snobbish taxi o transport network vehicle service driver. Kasunod ito sa mga natanggap na sumbong na kung saan may ilan umanong tumatangging magsakay ng pasahero. Nagbabalik si Benedict Samson. Hindi sapat na dahilan ng traffic para magkansela o isnabin ang pasahero. Ito ang binigyang diin ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga natatanggap nilang reklamo laban sa mga taxi o Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na umano'y nang-iisnab ng mga pasahero. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na responsibilidad ng mga taxi o TNVS driver na gawin ang kanilang trabaho dahil pumasok sila sa ganitong larangan. Dagdag pa ng kalihim, hindi dapat gawing dahilan ang mabigat na trapiko para kansilahin ang booking ng mga pasahero. Upang mapigilan ito, maglalabas ng Memorandum Circular ang DOTR at LTFRB laban sa mga taxi o TNVS na nagkakansela ng kanilang biyahe. Kaugnay nito, inatasan din ng DOTR ang Transport Network Company na isumite sa LTFRB ang pangalan ng mga TNVS driver na nagkakansela ng biyahe. Nakatakda ring magsagawa ng public consultation ang DOTR kasama ang TNVS para sa surge pricing. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni dating Philippine National Police Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. ang impormasyong magbibitiw na umano siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay matapos din ng resignation ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson noong nakaraang linggo. Narito ang report ni Jed Neresina. Walang katotohanan. Ito ang sagot ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor, Retired General Rodolfo Azurin Jr. kaugnay ng mga kumakalat na ulat na magbibitiw na umano siya sa komisyon. Sa isang panayam, mariing itinanggi ni ICI Special Advisor Azurin Jr. na hindi umano maganda ang kanyang relasyon kay ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na siyang sinasabing dahilan ng kanyang pagre-resign. Lumabas din ang mga espekulasyong ito kasunod ng pagbibitiw ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson sa independent body na magkakabisa sa December 15. Nagulat nga din ako at na lumabas yan. Walang katotohanan doon sa sinasabi na magre-resign ako because we are not in talking terms with the chairman or we don't see eye to eye. That's a complete na false kasi almost every day, every time na nagre-report ako sa office, I always find time to see the chairman, ask for his guidance, and then he's a very kind na boss. Ayon kay Retired General Azurin, mabuti o maganda naman ang kanyang relasyon sa lahat ng miyembro ng komisyon. Napakaganda naman ng relationship namin ng lahat ng commissioners. Wala akong masabi sa kanila. They are very hardworking, they are very compassionate insofar as how they treat itong trabaho na ibinigay sa aming lahat. It's just so unfortunate nga na because of health reason and stress, Commissioner Babes will be leaving us. Hindi naman maitanggi ng dating PNP chief na nakakapagod ang trabaho ngunit nananatili siyang positibo sa kabila ng mga ito. Of course, nandoon yung stress but sa akin kasi I'm the youngest among the group, so I see it more of a challenge rather than a stress job kasi ito is bibihira yung opportunity na ganito na mabigyan ka ng pagkakataon na kung saan ang buong taong bayan ay umaasa sa magandang kalalabasan ng investigasyon ng present na skandal na kinabibilangan ng mga na-implicate na mga tao sa flood scandal.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Hindi umano papayag ang mga senador sa last-minute insertions para sa panukalang 2026 national budget. Inihayag ito ni Senate President Vicente Tito Soto III sa isang panayam. Inaasahan sa Martes, December 9, ay aaprubahan na sa third and final reading sa Senado ang kanilang bersyon ng pambansang pondo. Maaaring isagawa sa bagong Sentro de Turismo Intramuros sa Maynila ang Bicameral Conference Committee meeting sa darating na Huwebes. Inihayag ito ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian sa isang panayam kahapon. Ayon sa Senador, government facility ang Sentro de Turismo Intramuros kaya mas mura ang magiging charge dito. Ang pasilidad ay binuksan noong June 12, 2024 at ngayon nagsisilbi itong museo na nagpapakita ng kasaysayan ng Intramuros mula sa pre-colonial times. Naniniwala ang isang kongresista na dapat sampahan ang kaso si Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng kautusan ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pesos na halaga ng excess reserve funds ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nai-transfer noon sa National Treasury. Si Recto ang Finance Secretary noon na nagpatupad ng transfer ng excess funds sa National Treasury mula sa government-owned and controlled corporations kabilang na ang PhilHealth. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Dapat papanagutin si Executive Secretary Ralph Recto, dating Finance Secretary na nasa likod ng paglilipat ng excess funds sa National Treasury mula sa government-owned and controlled corporations kabilang na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon nito kay Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando. Kasunod ito ng deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na paglilipat ng 89.9 billion pesos na halaga ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Dapat kasuhan itong si Ralph Recto at yung mga kasama niya na arkitekto ng paglipat ng pondo ng mga GOCCs papunta sa national government. Malinaw na sinasabi ng Korte Suprema, illegal yan at hindi po pwede yan. Gate pa nito, kasunod ng kautusan ng Korte Suprema, labag sa batas ang ginawa ni Recto at dawit dito maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo eh. Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas, sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, maibabalik ang 60 billion pesos na kinuha sa PhilHealth sa pamamagitan ng 2026 national budget. Anya, sinunod ng Kamara kung anong nakasaad sa batas at direktiba ni PBBM. Ibabalik ang 60 billion pesos na pondo sa pamamagitan ng national budget. Idinagdag ito ng Kongreso sa orihinal na alokasyon ng executive branch na 53 billion pesos para sa PhilHealth. Kaya sa kabuuan, nasa 113 billion pesos na ang total allocation para sa state health insurer sa susunod na taon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang mga health expert, grupo ng mga pasyente at ilang mga mambabatas na palawigin ang benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation para sa lung cancer. Ayon sa chairman ng Lung Health Alliance of the Philippines o LungHap, ang lung cancer ay hindi na lamang isang issue sa kalusugan, kundi ito'y nangungunang dahilan ng pagkasawi sa mga may cancer sa Pilipinas. Noong November 27, isinagawa ng iba't ibang stakeholders ang 2025 Lung Cancer Summit sa Rizal Park Hotel. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng panibagong impeachment complaint na umano'y isinusulong ng ilang miyembro ng House of Representatives. Ito ay matapos ding ma-archive ng Senado o hindi matuloy ang impeachment laban sa kanya ngayong taon.
Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina Live. Jed, ano yung reaksyon ni BP Duterte tungkol sa panibagong impeachment complaint na posibleng i-file sa susunod na taon? Aga sa inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ay hindi na niya ikinagulat itong muli o posibleng paghahain ng panibagong impeachment complaint sa kanya ng House of Representatives. Ayon kay VP Duterte, isang familiar pattern na ang timing ng impeachment o ng mga ulat tungkol sa panibagong impeachment complaint na isinusulong umano ng ilang miyembro ng Kongreso. Dagdag ng pangalawang Pangulo na ayon kanila Senator Francis Cheese Escudero at Congressman Toby Tiaco, way back February 2024, may nangyari umanong courting o pagkuha ng mga pirma para sa kanyang impeachment kapalit ng budget allocations. Dahil dito, mariing sinabi ng Vice Presidente na ang impeachment complaint laban sa kanya ay hindi kailanman naging dahil sa prinsipyo, kundi dahil sa presyo. Sa kabila ng mga revelasyong ito, wala aniyang inquiry o investigasyon ang isinagawa upang papanagutin ang sinuman sa umano'y bilyong-bilyong piso na nasayang sa political warfare, imbes na mapunta sana ito sa serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Bukod dito, ayon pa kay VP Sara, ang issue ng impeachment ay ginagamit na bargaining chip sa gitna ng pagtalakay sa 2026 national budget. Aga binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na handa niyang harapin itong mga akusasyon na ito based sa o nakabase sa facts and truths, ngunit hindi siya mananatiling tahimik hanggat itong impeachment process ay ipinipilit at patuloy na ginagawang budget-driven racket. Ayan muna update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Hindi pa lusot si Vice President Sara Duterte sa pananagutan kaugnay ng hinihinalang maling paggamit ng confidential funds nito. Yan ang tugon ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima matapos ipahayag ni VP Duterte na hindi na nito ikinagulat ang panibagong impeachment complaint na inihain laban sa kanya sa Kamara. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, bakit nasabi ni Congresswoman De Lima hindi pa lusot sa pananagutan si VP Sara Duterte? Hindi ng usapin sa flood control project scandal ay lusot na si Vice President Sara Duterte sa pananagutan. Kaugnay ito ng hinihinalang maling paggamit ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds nito. Ito ay lalo na't na-impeach si VP Sara ng Kamara ng 19th Congress ayon kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ang kongresista ay spokesperson ng complainant sa unang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay VP Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman de Lima. So hindi pa siya lusot, hindi siya pwede na nagsasabi na, yung para bang all of a sudden anti-corruption crusader na rin siya. Because she has her own issues. May I repeat, she has her own serious issues of corruption, of accountability that she has not really responded to properly and clearly na kailangan din niyang managot. Ayon kay De Lima, willing siyang mag-endorso ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente depende sa aligasyon at ebidensya. Pagkatapos na ito ng 1-year ban na itinakda ng Korte Suprema o sa February 6, 2026, nagbigay din ng reaksyon ng kongresista sa tila pag-uugnay ni Vice President Duterte ng impeachment sa issue ng budget process. It's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process. Kasi tapos na nga yung budget process sa House.
what remains is the BICAM. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito, bargaining chip na naman ito, na as I said, at least sa level ko o sa aking mga magdalas na nakakausap sa House, wala pa naman during the budget process itself. Wala kaming mga pinag-uusapan about the possible refiling of the impeachment complaint. Pero palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Naniniwala rin ang mambabatas na ang pahayag na ito ng Vice Presidente ay pagtatangka na i-discredit o pawalang halaga ang panibagong impeachment complaint na posibleng ihain laban sa kanya. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naghain ng oposisyon si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Interpol hinggil sa hiling ng pamahalaan ng Pilipinas na red notice laban sa kanya kaugnay ng kinakaharap nitong kaso dito sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Roque, bawal ang red notice sa mga humihingi ng asylum. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Dante Amento Live. Dante, ano yung detalye nitong isinumiting oposisyon ni Attorney Roque laban sa Interpol red notice sa kanya? Magandang tanghali, Aga. Muli ngang binatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pamahalaan sa ginagawa nilang hakbang upang siya ay makuha at mapauwi dito sa Pilipinas. Partikular na ang hinihinging Interpol red notice ng gobyerno ng Pilipinas para maiharap siya sa husgado dito sa bansa. Naharap si Roque sa iba't ibang kaso tulad ng human trafficking na walang piyansa na may kinalaman sa operasyon ng Pogo sa Pampanga. Sabi ng dating palace official, tinututulan niya ang red notice request ng pamahalaan ng Pilipinas. Nagsumitean niya siya ng opposition o pagtutol sa International Criminal Police Commission para huwag pagbigyan ang hiling ng Pilipinas. Paliwanag nito, protektado siya bilang bona fide asylum seeker sa ilalim ng Dutch government at European Union law. Labag din anya ito sa konstitusyon ng Interpol na makisali sa isyo na may kinalaman sa politika. Ang non-bailable na syndicate trafficking o human trafficking laban sa kanya ay bahagi umano ng political retaliation ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga kaalyado ng mga Duterte. Aga, nauna na ring sinabi ng Department of Justice o DOJ na hindi politically motivated ang gobyerno sa kanilang ginagawa ngayong hakbang upang makuha ang jurisdiksyon kay Roque para maiharap siya sa korte dito sa Pilipinas. Sabi ng DOJ, ang kinakaharap ni Roque ay isang lehitimong kaso kaugnay sa isang seryosong kaso ng human trafficking. Yan muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Isang panukalang batas na nagsusulong na tuldukan ang dual citizenship ang nais ipasa ngayon sa Amerika. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa USA, tututukan nila ang pag-usad ng panukalang ito. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Isinusulong ng isang senador sa Amerika na si Bernie Moreno ang panukalang batas na magwawakas sa pagkakaroon ng dual citizenship sa Estados Unidos. Tinatawag itong Exclusive Citizenship Act of 2025. Isa sa layunin ng Senate bill ay mapanatili ang integridad ng isang US citizen, kaya hindi anya nararapat na nahahati ang katapatan ng isang US citizen sa kanyang bansa. Naglabas naman ng abiso ang Embahada ng Pilipinas sa United States para sa mga Filipino-American na nangangamba sa bill na ito. Ayon sa Philippine Embassy sa Washington, panukala pa lamang ito at hindi pa ganap na batas. Dadaan pa ito sa mahabang proseso ng pagbubusisi. Kakailanganin ring pag-aralan ng mga mambabatas ang probisyon nito dahil malaki ang maaaring epekto sa malalaking grupo ng immigrants sa US. Pagtitiyak pa ng embahada, mahigpit na nakatutok ang Philippine Foreign Service Post sa Estados Unidos sa pag-usad ng panukalang batas.
Nagpaalala rin ang Philippine Embassy na huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon pagdating sa pagsusuko ng citizenship, lalo na at ang pag-renounce ng Philippine citizenship ay hindi na nababawi. Pagbibigay din na rin ng embahada, hindi umusad ang mga naunang tangkang alisin ang dual citizenship sa Amerika nitong mga nakaraang taon, habang kinikilala rin ng Korte Suprema ng Amerika ang katayuan ng mga individual na mayroong dual citizenship. Samantala, hinihikayat ang Filipino-Americans na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa US o pinakamalapit ng konsulado kung mayroong mga katanungan tungkol dito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o DABAI ng pag-iingat sa mga nag-aalaga at nagnenegosyo ng kambing at tupa. Ito'y matapos maiulat na may naitala ng kaso ng Pest de Petit Remnants sa South Asia, isang viral disease na mabilis kumalat sa mga alagang tupa at kambing. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Nagbabala ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o DABAI sa publiko, lalo na sa mga nag-aalaga at nagnenegosyo ng kambing at tupa, pati na sa mga veterinaryo tungkol sa nakitang sakit sa hayop sa Southeast Asia. Sa inilabas na abiso ng ahensya, ang naturang sakit ay tinatawag na Pest de Petit Remnants o PPR na pangunahing nakikita sa alagang kambing at tupa. Bagamat nananatili pa namang PPR-free ang Pilipinas, pinag-iingat pa rin ng publiko upang maiwasan ang pagpasok ng sakit sa bansa. Ang Pest de Petit Remnants o PPR ay isang nakahahawang sakit sa tupa at kambing na may mga sintomas gaya ng lagnat, pagmumuta at sipon, pagsusugat ng bibig, pulmonya, severe diarrhea at mataas na bilang ng pagkamatay. Paalala ng DA na kung may makitang ganitong mga sintomas ay agad na i-report sa pinakamalapit na provincial city o municipal veterinary o agriculture office upang maimbestigahan at makumpirma sa laboratorio. Pinag-iingat din ng publiko sa pagdadala o pagbili ng kambing o tupa o kaugnay na produkto nito mula sa mga bansang may naiulat na kaso. Muli namang pinatitibay ang biosecurity sa farm gaya ng pag-isolate pansamantala sa mga dati at bagong nating na hayop, paglimita sa bisita, kalinisan sa kulungan at kainan ng mga ito sa pamamagitan ng regular na pagdidisinfect sa mga kagamitan at sasakyan na nagagamit sa hayop. Tiniyak naman ng departamento na patuloy ang kanilang monitoring sa kondisyon ng animal health sa rehiyon, katuwang ang World Organization for Animal Health at nananatiling mahigpit ang surveillance, border control at emergency preparedness ng bansa. Bagamat hindi nila nakakahawa ang sakit na ito sa tao, subalit nakikitang malaki ang epekto nito sa kabuhayan ng mga nag-aalaga ng hayop. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At para naman sa ating weather update, 3 weather systems ang patuloy na nakakaapekto sa bansa ayon sa DOST Pag-asa. Kabilang sa mga umiiral ang low pressure area, amihan at shear line na nagdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa ilang mga lugar. Apektado ng LPA ang Mimaropa at Western Visayas Region, habang apektado naman ng shear line ang ilang lugar sa Cordillera, Northern Central at Southern Luzon. Samantala, amihan naman ang inaasahang magdudulot ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapatuloy pa ang search and rescue operation para hanapin ang isang binatilyong naanod ng tubig sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Wilma sa barangay Salvacion sa Santo Domingo, Albay. Ayon sa mga otoridad, naglalaro ang bata nang mangyari ang insidente. Ilang landslides din ang naitala sa lalawigan dahil sa bagyo. Sa ngayon, tuluyang humina ang bagyong Wilma at isa na lamang low pressure area.
Sumiklab ang sunog sa isang ospital sa Pulilan, Bulacan kanina madaling araw kung saan isa ang naitalang nasawi. Mula sa Pulilan, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang update sa nangyaring sunog dyan at kumusta ang kalagayan ng mga naapektuhang pasyente? Magandang tanghali, Ella. Nasa 18 nga na mga pasyente yung nailigtas dito sa nangyaring sunog at kanina sa ospital at kanina itong madaling araw. Ang nakakalungkot nga, Ella, may isang pasyente nga na nasa ICU yung namatay na habang ito ay inilalabas sa ospital matapos na masuffocate dala ng matinding usok at apoy dito sa nasabing ospital. Pasado 2:00 ng madaling araw nang masunog ang Our Lady of Mercy General Hospital sa Barangay Lungos, Pulilan, Bulacan. Ayon sa security guard na si Ramil Bering, agad siyang humingi ng tulong sa Bureau of Fire Protection kasama ang Pulilan Rescue Unit upang mailikas ang mga pasyente. Subalit isang ICU patient ang hindi naisalba matapos masuffocate habang inilalabas mula sa ikatlong palapag ng hospital. Ligtas na mga nailikas ang iba pang pasyente at dinala sa iba pang mga pagamutan. May ilang bombero rin ang nasugatan habang sinasagip ang mga pasyente sa gitna ng sunog. Ayon sa BFP, umakyat sa third alarm ang sunog bandang 8:00 ng umaga ay ipinahayag ng mga bumbero na fire under control na ito. Sa ngayon, patuloy pa rin isinasagawa ang masusing investigasyon ng Bureau of Fire Protection. At yan muna ang ating latest live, Ella, mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. Epektibo na simula ngayong araw, December 8, 2025, ang bagong minimum wage sa Eastern Visayas. Batay sa bagong wage order, magiging 452 pesos na ang arawang sahod ng mga nagtatrabaho sa non-agriculture services na mas mababa sa 10 ang tauhan, habang 452 o 422 pesos naman sa mga service at retail establishment employees na mahigit sa 10 ang empleyado. Kasabay nito, itinaas din ang buwan ng sahod para sa mga kasambahay na may bagong rate na nasa pagitan ng 5,800 pesos at 6,400 pesos. Layunin ng mga bagong wage order na maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng bilihin at maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa sa rehiyon. Nagpahayag si US President Donald Trump na pag-aalinlangan sa planong pagbili ng Netflix sa Warner Brothers dahil umano sa napakalaki ng market share ng kumpanya na maaaring maging problema. Sinabi niyang personal siyang makikibahagi sa desisyon ng federal regulators sa halos $83 billion deal. Sakaling matuloy ang acquisition, masasaklaw ng Netflix ang HBO Max at Warner Brothers Studios na kilala sa mga classic films at malalaking franchise gaya ng Harry Potter at Lord of the Rings. Hindi naman kasama sa pagbili ang mga TV channel tulad ng Discovery at CNN. They have a very big market share. And when they have Warner Brothers, that share goes up a lot. So I don't know, that's going to be for some economists to tell. And also, and I'll be involved in that decision too. But they have a very big market share. Inihayag ng Louvre Museum na daan-daang materyales mula sa kanilang Egyptian Department ang napinsala dahil sa water leak na nadiskubre noong November 26. Ayon sa pamunuan ng museum, 300 hanggang 400 dokumento gaya ng Egyptology journals at scientific references na mahalaga sa research ang naapektuhan. Nilinaw naman na walang historical artifacts ang nadamay at wala pang itinuturing na permanenteng nawala dahil ang mga napinsala ay hindi naman mga natatanging koleksyon. Sinisisi ng Louvre ang aksidenteng pagbukas ng valve sa kanilang luma at matagal nang ginagamit na heating at ventilation system na nakatakdang palitan sa 2026.
Iniimbestigahan na ng UK Police ang isang insidente ng pepper spray assault sa car park ng Heathrow Airport na nagdulot ng aberya sa mga pasahero. 21 ang nasaktan, kabilang ang isang 3 taong gulang na bata. Ayon sa Metropolitan Police, nag-ugat ang insidente matapos tangkang pagnanakaw ng mga suspect ang isang babae at atakihin sa pamamagitan ng pepper spray sa loob ng elevator ng parking area. Isang 31 taong gulang na lalaki ang naaresto habang patuloy pang hinahanap ang iba pang sangkot. Agad ding nagtungo ang mga emergency responders sa lugar ng insidente para tulungan ang mga naapektuhan ng spray. Nananatili naman bukas ang Terminal 3, bagamat nagdulot ng trapiko at pagkaantala ang nangyaring dahilan para malate sa flight ang ilang pasahero. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2 na nagsasabi, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.